Kakatapos mo lang mag-donate ng bato, magpahinga ka muna ng maayos. Linmo, kaklase. Congrats sa'yo. Ikaw ang top notcher sa entrance exam ngayong taon. Ang Qingnan University namin. Inaanyayahan kang sumali. Magbibigay kami. Sorry. Nalugi kasi ang pamilya ko. Kailangan pa akong tulungan ng mga magulang at kapatid ko. Nagdesisyon akong bitiwan ang slot ko sa pagpasok. Hay naku, Linmo, kaklase, pag-isipan mo pa, ha? Nalugi na ang kumpanya natin. Ang dami nating utang, pati itong bahay na to. Kukuhanin na ng bangko. Kahit pa, inaampun ka lang namin mula sa ampunan, pero itong 15 taon, itinuring ka na naming parang sariling anak. Kaso lang, ngayon hindi na kaya ng mama at papa. Nabuhayin kayong dalawa. Ang kapatid mong si Yaozu. 15 taon kaming nagkahiwalay. Kakabalik lang niya, na-diagnose agad na may sakit sa bato. Ako at ang papa mo, ang naiisip lang naming trabaho ay magwalis ng kalsada. Talagang hindi na namin kayang suportahan kayong dalawa. Kuya, sorry. Ako ang naging dahilan kung bakit nangyari sa'yo to. Papa? Mama? Pinalaki niyo ako? Panahon na para suklian ko yon. Huwag po kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong mag-aaral ako ng mabuti. Magpupursige akong maghanap buhay para makatulong sa gastusin sa bahay. Kakatapos ko lang mag-donate ng bato kay Yaozu. Baka hindi pa tapos yung transplant operation. Ang sarap maging mayaman. Kahit magbigay ng cake, may 1,000 agad na tip. Si Papa at Mama, para sa operasyon ni Yaozu, naubos na lahat ng pera sa bahay. Kailangan ko pang mag-ipon ng mas malaking kita. Ngayon din kasi, birthday namin ni Yaozu. Pagkatapos ko maihatid tong order, magkaka-cake na rin kami ni Yaozu sa birthday namin. Ay, ito pala yung dating bahay namin bago. Magka-bankruptcy. Hindi ko lang alam kung kanino na nabenta ni na Mama at Papa ito. Ay, ang pogi talaga ng Yaozu natin. Ma, kailan darating ang cake ko? Malapit na, malapit na. Nagbigay pa nga ako ng 1,000 tip. Ma, alam ko namang ikaw ang pinakamabait sa akin. Bakit parang naririnig ko yung boses ni na Mama at Yaozu? Di ba dapat nasa ospital pa sila? Yaozu, kaka-opera mo lang ng kidney transplant. Hindi ka pa pwedeng kumain ng cake. Papa? Sa totoo lang? Wala naman talaga akong sakit. Niloko lang namin si Lin mo, na uto-uto. Ano? Ba't mo pinapadonate ng bato si Lin mo kung wala ka naman sakit? Pati siya, hindi na tuloy makakapag-aral sa kolehiyo ngayong taon. Isa lang siyang pekeng batang amo. Lumipas na ang 15 taon. Namuhay siya ng marangya. Puro ginhawa. Kailangan ko lang siyang magbigay ng isang bato. Ang totoo, sobrang mura na yon para sa kanya. Bukod pa dun, inagaw niya ang pagkakakilanlan ko. Dapat lang napagdaanan niya, katulad ko, ang 15 taon ng hirap. At saka, pinapagawa ko sa inyo na magkunwaring nalugi. Hindi ba pumayag na rin kayo? Alam ko, sinisisi mo si Lin mo sa pagkuha ng pagkakakilanlan mo. Pero hindi naman dapat. Magkunwari kang sobrang may sakit eh. Ako at ang mama mo, matanda na kami, hindi namin kakayanin ang ganitong takot. Naiintindihan ko na. Hindi na ako magpapanggap na may sakit. Tutal, kahit mawala ang isang bato ni Lin mo, hindi naman siya mamamatay. Kahit hindi siya makapag-aral ngayong taon, pwede pa rin namang mag-exam ulit sa susunod. So, ang lahat yung pagkalugi, yung pag-donate ng bato. Niloko nyo lang ako sa lahat ng to. Oh, tama na, tama na. Birthday ni Yaozu ngayon. Huwag na natin pag-usapan yung mga nakakainis. Sige, tara na.
para makita rin ng mga katambal namin sa Lin na eto ang tunay na anak ni Lin Jiangguo. Alam ko naman, ikaw lang talaga ang mabait sa akin. Tara na, inaantay pa ng mga bisita na makilala ka. Eto na ang cake. Nag-deliver ng pagkain. Nandito siya. Tingnan mo, grabe. Ang ganda, di ba? Pa? Ma? Bunso? Pwede ba? Ipaliwanag niyo sa akin? Bakit kayo nandito? Lin Mo, bakit ka nandito? Hindi ba dito na talaga nakatira ang pamilya Lin? Nga, wala naman akong narinig na lumipat tayo ng bahay Sabi ninyo, nalugi tayo. Kinumpis kayong bahay. Kailangan daw lumipat buong pamilya. Pero ngayon, mukhang ako lang ang pinaalis. Ilang taon na akong tumutulong sa gastusin. Nagtrabaho ng ilang part-time. Nagde-deliver ng pagkain. Ako lang ang gumagawa nun. Ay nako, Xiaomo, huwag kang masyadong magalit. Makinig ka muna kay mama magpaliwanag. Kakauwi lang ni Yaozu, kaya natural na nakakaramdam siya ng walang seguridad. Gusto lang naming mapunan ang mga nawala sa kanya sa lahat ng taon na nagtiis siya sa labas. Pinapalipat ka namin para matuto ka rin ng leksyon. 15 taon kang nabuhay ng marangya sa Lin family. Si Yaozu, wala man lang naranasan na kahit ano. Ang bait-bait mo, siguro naman maiintindihan mo kung bakit namin ito ginagawa. Sige, 15 taon ko, nang tinamasa. Pwede ko naman ibalik sa kanya. Pero itong bato ko, hindi ba dapat nasa ospital siya ngayon at nagpapa-surgery? Bakit dito siya nagdiriwang ng birthday? Pag-donate ng bato? May sakit ba si Lin Xiaogongzi? Wala naman akong alam dyan ha. Mukha namang malusog. Tama na. Katapos na ang operasyon ni Yaozu. Huwag ka na dito mag-eskandalo kung hindi dahil sa'yo. Kaya si Yaozu naghirap sa labas, nagkakasakit. Paano siya magkakaganon? Oo nga, simula nung bumalik si Yaozu, kung ano-ano na lang sinasabi ng batang to, huwag mo siyang pakinggan sa mga pinagsasabi niya. Oh, tara na, umuwi ka na kay mama. Bitawan mo ako. Ngayong araw, gusto ko lang makita kung talaga bang naoperahan si Lin Yaozu. Lin Mo, sinira mo ang custom-made kong suit. Kaya mo bang bayaran iyon? Ayan, sigurado na akong wala kang sakit. Kanina nung narinig ko sa may pinto, hindi pa ako makapaniwala. Ngayon, mukhang ang pinaka nakakatawa ay ako lang talaga. Naging match kayo ni Yaozu. Kung hindi mo ibibigay sa kanya ang bato mo, mamamatay siya. Kapatid mo siya. Hindi mo siya dapat pabayaan na mamatay. Kuya, Ayokong, mahirapan ka pa. Itong sakit ko, hindi ko na ipapagamot. Bunso, magpagaling ka lang, aalagaan kita. Ako na magdodonate ng bato para sa iyo. Peke ang pagkabangkarote. Peke ring may sakit sa bato. Hindi naman talaga may sakit si Lin Yaozu. bakit mo ako niloko para mag-donate ng bato? Xiaomo, si Yaozu, ang tagal na niyang anak sa labas. Ang tagal niyang palaboy sa labas. Nakita niyang ikaw ang nag-enjoy sa lahat ng meron dapat siya. Normal lang na makaramdam siya ng inggit. Nandyan na nga yan. Huwag mo nang masyadong dibdibin. Ang bato mong yan, isipin mo na lang na bayad mo sa kapatid mo. Kung totoo ngang may sakit si Lin Yaozu, hindi na sana ako nagsalita pa. Pero wala naman talaga siyang sakit. Dahil lang sa nararamdaman niyang hindi pantay, kaya kinailangan niyang kunin ang bato ko. Gusto mo pa rin bang di ko to masakatuwiran? Lin Mo. Oo, wala talaga akong sakit. Anong gagawin mo sa akin? Libre kang nakatira at nakikain dito ng ilang taon. Panahon na para bayaran mo ang Lin family sa lahat ng naitulong nila sa'yo. Sabihin ko na totoo, matagal ko nang tinapon ang bato mo sa basurahan. Yaozu, tigilan mo na ang kalokohan. Nag-aaway lang ang dalawang bata. Patawad na kayo. Xiaomo, huwag mo nang pagtalunan ang kapatid mo. Tayo na. Tumayo ka na. Bitawan niyo ako. Tama na ang pagpapanggap niyo. Simula ngayon,
Ako si Lin Mo mula sa Lin Family. Putol na lahat ng ugnayan ko sa inyo. Lumampas ka na. Ang lakas ng loob mong putulin ang relasyon natin. Sige, lumayas ka na dito. Xiao Mo, sobrang pinahiya mo kami. Tingnan mo. Sabi ko na nga ba, siya yung aso na pinakain mo pero nilamon ka lang. Oh, kayo diyan, ilabas niyo siya dito. Sa dami ng pinuhunan ko sa kanila, hindi pala nila itinuring akong pamilya. Anak, natagpuan ka rin namin sa wakas. Anak, kasalanan naming lahat ito, nawala ka namin. Sa dami ng taon, hinanap ka pa rin namin. Pinagdaanan mo ang lahat ng hirap. Simula ngayon, ikaw na ang junior ng pamilyang Shen, ang pinakamalaki at pinakamakapangyarihang grupo sa Jianghai. Wala nang sino man ang pwedeng mang-api sa'yo. Oo nga, bunso. Simula ngayon, si ate ang magpoprotekta sa'yo. Ma? Ate? Salamat sa inyo. Gulo, ako si Lin Mo. Nagbago na ako ng isip. Gusto ko na pong mag-aral sa Qingnan University. Ayos, Lin Mo. Ibig sabihin, ngayong taon, ikaw ang magiging representative ng mga bagong estudyante natin. Sa pagkakataong ito ng opening ceremony, pwede ka bang magsalita sa entablado? Si Po. Ikinararangal ko. Qingnan University? Hindi ba yan ang pinakamalaking universidad dito sa bansa? Lin Mo, ikaw ang representative ng bagong batch ng Qingnan University. Oo nga. Talaga nga namang anak ko. Sa opening ceremony na ito, ang pamilya Shen ay dadalo rin. Pagdating ng araw, ipagmamalaki naming sabay-sabay na ikaw ang tagapagmana ng Shen Group. Oo, tama. Dati, todo pagod ako para sa pamilya Lin. Inalay ko pa ang isang kidney ko. Pero natatakot ang pamilya Lin na baka may makinabang akong sobra. Ngayon na may pamilyang nagmamahal at kumakalinga sa akin, panahon na para mamuhay ng para sa sarili ko. Lin mo, pasensya ka na. May emergency meeting ang grupo ngayong araw. Kaming dalawa ni Mama at Papa ay kailangan dumalo. Ikaw na muna ang mauuna sa ceremony. Pagkatapos ng meeting, diretso kami pupunta. Unahin niyo muna ang trabaho. Mauna na akong pumunta. Narinig mo ba? Ngayong araw, may opening ceremony. Darating ang pamilya Shen na pinakamalaking grupo. Mukhang pinili nila ang bagong representative ng batch. Future na boss yan. Parang tao ng tadhana. Si Yaozu Jr., outstanding palagi ang grades. Ang bagong batch representative, ikaw na yun sigurado. Mukhang ang pamilya Lin, magle-level up na. Siyempre, nasa harapan ang talent at grades ko. Isa lang ang masasabi. Ang pamilya Shen ay talagang marunong pumili. Hindi ba ito si Lin Mo, ang prince ng delivery? Hindi ba naputol na ang ugnayan mo sa pamilya Lin? Bakit sumunod ka pa rin sa amin dito sa Qingnan University? Ay nako, Yaozu, tama na yan. Lin Mo, umalis ka na. Hindi dito para sa mga laro mo. Tao, alisin niyo nga ang istorbo na yan. Ilabas niyo siya agad. sigurado ba kayong patatalsikin niyo ang representative ng bagong batch? 2 buwan tayong hindi nagkita. Uy, ang kulit mo ngayon ah. Naging mas nakakatawa ka. Alam mo ba kung sino ang bagong representative ng freshman ngayong araw? Alam mo ba kung anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, ako ang top scorer sa buong bansa. Ako ang pinakamagaling dito ngayon. Para sa akin, parang baliw ka na. Nagkunwari kang bagong representative. Pamilya ng Shen. Top tier na mayaman. Hindi nila palalampasin ang ginawa mo. Nagkukunwari? Hindi pa lalampasin ng pamilya Shen ang ginawa ko? Mas nakakatawa ka pa ata sa akin. Seryoso? Hindi mo ba tigil-tigilan yung pagpapanggap mo? Noon, nagkunwari kang fake na heir ng pamilya Lin. Ngayon, nagkunwari ka naman bilang bagong representative. Uy, mga tao, dakmain ang impostor na yan. Dalhin dito. Xiao Mo, umuwi ka muna.
pagkatapos ng ceremony humingi ka na lang ng sorry sa kanya. Pamilya pa rin tayo, sa huli. Ngayon, araw ni Yaozu, mahalaga ang speech ng bagong representative. Huwag mo siyang guguluhin ha. Ma, una sa lahat, hindi ako magsusorry sa ganitong tao. Matagal na nating pinutol ang relasyon natin. Pangatlo, ang bagong representative. Ako iyon. Hindi ba ito yung dating inampon ng pamilya Lin na bata? Ngayon, bakit naging ganito? Hindi ko rin alam. Mukhang seryoso ang conflict nila. Sino ba talaga ang bagong representative? Lin Mo, sobrang vain mo naman. Kay Yaozu, ang dami mong napakinabang sa kanya sa mga taon na, ngayon harap ng lahat ng tao. Gusto mo pa bang kunin ang identity niya bilang bagong representative? Kung hindi niyo ako pinaniniwalaan, wala na akong magagawa. Maya-maya, malalaman niyo rin ang sagot. Kalokohan to, mamaya, darating ang principal at ang pamilya Shen. Pag nakita kang nagkukunwarit ng gugulo dito, paano naman ang tingin nila sa pamilya Lin natin? Tama. Katulad mo, cute ka lang, kahit security sa Qingnan University, di ka papasa, student representative pa. Ako, Mga tao, ilabas ang nanggugulo sa ceremony. Wala man lang admission letter. Paalisin nyo. Sino nagsabing wala akong admission letter? Buksan niyo ang mga mata niyo. Tingnan niyo. Ano to? principal kinatawan ng mga bagong estudyante. Nasa venue na ng seremonya. Sige, itong si Lin ngayong taon, isa talagang pambihirang henyo. Hindi lang niya nakuha ang pinakamataas na score sa college entrance exam sa halos 10 taon, pati ang national top scorer record. Nabasag din niya tiyak na magiging haligi ng bansa sa hinaharap. Tama, oo. Pati ang top tier na angka ng Shen na antig din. Ngayong taon, nagpaabot pa sila ng bilyong scholarship para suportahan si Lin sa pag-aaral. Tara, dali, lumakad tayo agad doon. Tayo na. Pakiusap, mauna kayo. Totoo nga, ito ang admission notice ng Qingnan Malabo. Siya nga ba talaga ang kinatawan ng mga bagong estudyante? Hindi pwede yon. Tanda ko pa. Ang bagong kinatawan apelyido ay Lin pangalan Lin mo. So posible nga. Hindi? Pagka yan. Siguradong peke yan, Lin mo? Para lang magkunwaring ako ang kinatawan ng bagong estudyante. Pati peking admission notice. Nagawa mo na rin. Grabe ka. Sobrang sama mo na talaga. Xiao Mo, huwag mong gawin ang ganitong bagay. Sa higit 10 taon, tinuring naming anak si Xiao Mo. Lahat ng maganda na kayang ibigay, binigay namin sa kanya. Pero siya, nainggit kay Yaozu. Inagaw pa. Hindi lang niya sinira ang birthday ni Yaozu. Ngayon, pati pagsasalita ni Yaozu bilang bagong estudyante, guguluhin pa niya, walang utang na loob. Xiao Mo, gusto lang naman naming bumawi para kay Yaozu. Ba't parang masyado kang naniningil? Hindi lang si Yaozu ang sinira mo, pati sarili mo, winasak mo rin. Ang totoo, di mapagpapalit. At ang peke, di magiging totoo. Darating na si Principal mamaya, malalaman niyo rin kung sino talaga ang bagong kinatawan. Tigilan nyo na ang pagpupumilit. Kung makakapasok ka sa Qingnan, pati baboy, makakalipad na. Sandali lang. Si Principal tumatawag sa akin. Hey, Ayos lang, Lin mo. Peke ang ginawa mong acceptance letter. Nagpanggap kang bagong estudyante. Ngayon, pati principal, nagpapanggap para lang tawagan ka. Grabe, saludo ako sa imagination mo. Sayang at hindi ka nag-aartista sa mga short film. Sige nga, magpakita ka pa. Hoy, Yaozu, mag-usap tayo ng maayos. Huwag kang magwala. Naku naman, Lin Mo, bakit kailangan mong magsinungaling para lang asarin si Yaozu? Wala namang dumating na acceptance letter sa amin. Imposible namang tawagan ka mismo ng principal. Kasi yung acceptance letter ko, sa basement apartment ko napadala, hindi sa mansion ng pamilya Lin. Kung ganun, mas imposible. Ikaw, nakatira ka lang sa basement parang daga. Ang kapal ng mukha mong magpakasikat sa Qingnan University. Daga na kung daga, pero tawagin mo pa rin akong bagong hari. O sige, ngayon mismo, para sa Qingnan University, turuan ko ng leksyon tong nagpapanggap na bagong estudyante. Pinapayuhan kitang bitawan na yan. Kung hindi, siguradong magsisisi ka. Ako, Hindi na ako yung dati. Babalik ko lahat ng para sa akin. matigas pa rin ang ulo mo? Tara, labas tayo. Aba? Tama na. sino nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para saktan ang bagong estudyante ng Qingnan University? Kaklase Lin, ayos ka lang ba? Nag-away kayo? Ganito ba talaga dapat ang mga estudyante ng Qingnan?
Kaklase Lin, bilang kinatawan ng mga bagong estudyante, ikaw ang susunod na aakyat sa entablado. Paano na kung maantala ang seremonya dahil dito? Kayo ba kayang panagutan to? Kaklase Lin, malapit nang magsimula ang seremonya. Tara na, pumasok na tayo. Si. Siya ba talaga ang kinatawan ng mga bagong estudyante? Ibig sabihin, totoo lahat ng sinabi niya kanina? Pero bakit parang hindi ko naman siya naririnig noon? Baka naman napagod lang siya at galit sa pamilya Lin, kaya naputol ang relasyon nila. Principal, bakit siya ang kinatawan ng mga bagong estudyante? Kaklase Lin, bilang top-notcher ng National College Entrance Exam ngayong taon, syempre, karapat-dapat siyang maging kinatawan ng mga bagong estudyante. Kahit na nga yung pinakamalaking pamilya ng Shen na kilalang negosyante, dahil sa galing ni Kaklase Lin, nagdesisyon silang magbigay ng mahigit 1 bilyon na scholarship. Sa palagay nyo, Kulang pa ba yon? Ganun pala. Principal, baka nagkamali lang po kayo. Ako talaga ang nag-iisang anak ng pamilya Lin. Ako ang top-notcher ng buong bansa. Tagapagmana ng pamilya Lin. Bakit parang may dalawa kayong Kaklase Lin? ilan ang nakuha mong points? Ilang points nakuha ko? Deserve mo ba talagang malaman? Simula noon, ako na ang nangunguna sa buong school. Tapos ngayon, nabasa ko pa ang maraming record sa exam, at ako ang naging top-notcher ng bansa. Ikaw naman, hindi ko alam kung anong swerte ang tinamaan mo, kaya ka nakapasok ng Qingnan. Hanggang sa pinto lang naman ang tagumpay ko ang narating mo. Hindi ka ba nahihiya dito? Nagpapanggap ka pa rin? Sa pintuan pa lang ng tagumpay ko? Alam mo ba yung points na nakuha ko? Huwag mo nang ipagyabang yung pasang-awa mong grade. Ano bang ipagmamalaki mo laban sa akin? Ang pamilya namin, sa buong lungsod ng Shanghai, kami ang isa sa mga pinakamalaki. Halos 70% ng negosyo, amin ang may hawak. Ang educational resources at environment na meron si Yaozu, kayang-kaya mo bang pantayan? Tama ka dyan, Xiao Mo. Noon, kinuha ka pa ng pamilya para sa tutor, ikaw din naman ang tumanggi. Ngayon, wag mo na ring isisi kina mama at papa kung bakit di ka nabigyan ng magandang lugar para mag-aral. Maliban sa suporta ng pamilya Lin, ang tagumpay ni Yaozu, dahil din yon sa talino niya at sipag. Ang narating niya ngayon, yun ang deserve niya. Kaya't ang kinatawan ng mga bagong estudyante, dapat lang kay Lin Yao yun. Ganun ba? Mas mataas ba ang nakuha niyang score kaysa sa akin? Lin mo, gusto mo pang magulo ha? Magandang araw po. Ang tinawagan niyong number ay kasalukuyang may kausap. Bakit sa ganitong oras pa busy ang linya? Direktor, sa ngayon, gaano pa kalayo bago magsalita si Xiao Mo sa stage? Yung kontrata dito sa amin, malapit na naming matapos ang proseso. Sige po, huwag magmadali. Ang principal mismo pumunta na sa venue para salubungin si Lin na estudyante. Yung bahagi ng pagpapahayag ng bagong estudyante, ilalagay sa dulo ng programa. Huwag po kayong mag-alala. Sige po, salamat po sa pagod nyo. Pag natapos na rito, pupunta kami agad. Uy. Sige po, noted. Ang Lin na estudyante na yan, talagang siya ang swerte ng Qingnan. Dapat talagang alagaan. Pupunta ako para ayusin pa. Yung bahagi ng pagsalubong. Ito ang palaban at kumpiyansang binatang Lin. Ito naman ang payat at ordinaryong Lin na estudyante. Kung ganito titingnan, si Lin Yaozu talaga ang mukhang top student. Ibig sabihin, ang bagong kinatawan, malamang, si Lin Yaozu yon. Kayo pala, iniisip nyo na ang kinatawan ng bagong estudyante na si Lin? Ay si Lin Yaozu? Kung hindi siya, baka ikaw yung matagal nang paalis sa Lin family. Cute ka pa rin? Mom, Dad, gusto lang naman yung iparana sa akin yung mga pinagdusahan ko dati. Panandalian lang na wala sa'yo ang comfort na binigay ng Lin family. Pero kahit pareho ang resources na meron ka, anong silbi niyon? Sa talino mo, hindi mo naman kayang abutin ang level ko. Totoo naman, hindi kita kayang tapatan. Habang nag-aaral ako sa basement, habang may maliit na ilaw sa gabi, iniisip ko kung paano ko matutulungan ang pagod na magulang at ang kapatid na masama ang pakiramdam. Habang ulan, nagbibike ako para mag-deliver ng pagkain. Ang tanging kaya ko lang gawin ay makinig ng English sa earphones. Kahit madapa ako, hindi ako nag-aalalang lumiban sa trabaho. Hindi ba ang lahat ng to dahil ayaw nyo na maagawan ni Lin Yaozu ng resources? Kaya nagkunwari kayong mahirap? Sinadya nyo pa? Grabe, ang lakas ng favoritism dito sa pamilya Lin. Sobrang halata talaga.
Sa tingin ko, hindi nagsisinungaling si Lin mo. Kung hindi, paano niya masasabi ng ganito kadetalye ang mga nangyari? Tama nga, kapag anak mo talaga, parang kayamanan. Pero kapag ampon, parang damo lang na tinatapakan. Ang dami namang sikat na tao na galing sa mahirap. Sobrang hirap ng buhay nila dati. Akala namin si Lin mo ganun ding magiging kwento niya. Kaya pinili pa namin siyang ipalabas. Xiao mo, naiintindihan mo naman ang pinagdaanan namin, di ba? Pero siya, grabe, walang utang na loob. Wala siyang pakialam kahit ano pa ang hirap namin. Noong una, binigay namin kay Lin mo yung pinakamagandang resources ng pamilya. Ngayon bumalik si Yaozu. Kung patuloy na ibibigay pa namin kay Lin mo, hindi ba unfair kay Yaozu? Kaya kami, pinili naming lumabas siya, mag-deliver ng pagkain, magtrabaho at kumita. Hindi naman pwede habang buhay siyang aasa lang sa resources ng pamilya Lin. Ayos, talagang grabe ang effort nyo. Pero hindi na yun ang mahalaga ngayon. Ngayon, sa pagitan natin, wala nang kahit anong koneksyon. Ngayon, gusto ko lang tutukan ang pagiging representative ng bagong buhay ko. Gusto ko lang maging maayos bilang ako. Sinasabi ko sa'yo, hindi mo ba talaga naiintindihan ang sinasabi ng tao? O baka naman, Hanggang hindi ka pa nasasaktan, hindi ka pa matututo. Lahat ng may mata dito, nakita na tayong dalawa ay sobrang magkaiba na. Ako, bilang totoong anak ng pamilya Lin, naminana ang magagandang katangian ng mga Lin. Hindi talaga ako pwedeng ikumpara sa tulad mong probinsyanong aso lang. Bukod pa diyan, pinili pa ako ng Shen Group. Hindi ko talaga alam kung saan ka kumuha ng lakas ng loob mo na magkunwari kang bagong. Kinatawan sa harap ko. Kung meron kang magagandang katangian o wala, hindi ko alam. Pero yung kakaibang kumpiyansa ng Lin family, yun, namana mo ng buo-buo. Ngayon, hindi na ako makikipagtalo sa'yo. Ngayon, ang kailangan lang natin ay ang totoong resulta. Mukhang malapit na ang oras ng prinsipal. Bilis na natin at i-anunsyo na ang bagong kinatawan. Sige, i-anunsyo ko na. Sa taong ito, ang kinatawan ng Qingnan University ay walang iba kundi Lin Yaozu. Punong guro, sinabi mo noon na ako ang magiging kinatawan ng bagong estudyante, di ba? Tapos, mga magulang ko. Nagkunwari? Nagpatuloy na magkunwari pa rin. Pinahiya ka na ni punong guro sa harap ng lahat. Ano pa bang gusto mong ipaliwanag? mukhang Yung mga tawag kanina na sinasabi mong ebidensya. Pawang pekeng mga tawag lang pala lahat. Ngayong mismong, punong guro na ang nagsabi, ang bagong kinatawan ng estudyante ay si Lin Yaozu. So mukhang si Lin mo ay talagang peke lang. Sayang, akala ko pa naman hindi siya nagsisinungaling. Kinatawan pa nga ng bagong estudyante, pero nagawa pang magpanggap. Hindi mo naman masisisi ang pamilya Lin kung paalisin siya sa bahay. Xiao mo, paano mo nagawang magsinungaling ng ganito? Siguro, mas mabuting umuwi ka muna. Si mama na ang kakausap kay Yaozu para hindi na ituloy ang isyong ito. Umuwi ka. Magmano ka? sa kanya, Mag-sorry ka. Kayong pamilya, talagang wala ng pag-asa. Hanggang ngayon, ikaw pa rin ay matigas ang ulo. Nagkunwari ka ng bagong kinatawan ng freshman. Kaya parang niloko mo ang Shenshi Group. Ang Shenshi Group, hinding-hindi ka papabayaan na maging maayos ang buhay. Kung magsusori ka, dapat harap-harapan sa buong eskwela. Lumuhod. magmano at humingi ng tawad. Wala naman akong ginawang mali. At ikaw, Lin Yaozu, wala kang karapatang paluhurin at patawarin ako. Sige, ngayon, ibabalik ko ang katotohanan sa lahat. Bibigyan ko rin ng paliwanag ang sarili ko. Sa totoo lang, akala ko ang plano ng mga magulang ko na i-announce ang identity ko ngayong araw. Medyo OA na. Pero ngayong nakikita ko, kung gusto talaga silang parusahan ng nararapat, wala nang ibang paraan. Dahil wala namang may alam kung sino ang bagong kinatawan ng freshman, magnang ngayon, tatawagan ko ang chairman ng Shenshi Group para linawin. Ikaw cute, kahit sa security guard ng Shenshi Group, hindi ka karapat dapat magpantay ng sapatos. Tapos, kilala mo pa daw ang chairman? Ewan ko sa'yo, malapit ka na sa kapahamakan, kung ano-ano na lang sinasabi mo. Hello? Anong meron? Xiao mo? Lin Yaozu, anong ginagawa mo? Mas mabuti pang tigilan mo na ang mga gimmick mo. Hanggang ngayon, nagdadrama ka pa rin. Kung hindi lang dahil ayokong mag-aksaya ng panahon sa gaya mong walang kwenta, matagal na kitang pinareport sa pulis. Principal, itong si Lin mo, bukod sa nagpanggap bilang kinatawan ng mga bagong estudyante, nangahas pa siyang maghanap ng taong magkunwari bilang chairman ng Shen Group. Kung maliit na bagay lang to, masasabi nating masama ang ugali. Kung seryoso, krimen na to. Sa ngayon, wala na siyang kaugnayan sa pamilya Lin. Hindi mo na kailangang mag-alala.
Ang top level na Shen family, nandito sila dahil kay Lin Yaozu. Kung sino man ang sumangkot sa Lin family at magpanggap pa bilang chairman ng Shen Group, hindi dapat palampasin. Kung hindi, siguradong kakasuhan ng Shen family. Pasensya na po. Ang tinatawagan nyo ay hindi masagot sa ngayon. Naku, si Xiao Mo. Bakit bigla niyang pinatay ang phone niya? Baka may nangyari ba? Baka may problema? May nangyari kay Xiao Mo. Di ano pang kontrata, dapat hanapin na natin siya. Huwag muna magpanik. Chingya, ikaw mauna na pupunta. Kami ng mama mo. Susunod kami agad. Ipaalam sa lahat, i-block ang lahat ng kalsada sa city. Sa loob ng 10 minuto, kailangan makarating ako sa Qingnan University. Xiao Mo, sana walang mangyari sa'yo. Ate, nandito na. Kung titingnan mo ang buong lungsod ng Jianghai, tanging ang pamilya Lin lang ang karapat-dapat sa pamilya Shen. Yung ibang tao, kahit maghangad pa sila, mahirap makuha ang pabor ng pamilya Shen. Parang imposibleng mangyari yon. Tao diyan. Dalhin niyo muna si Lin mo. Pagkatapos ng seremonya, saka natin siya aasikasuhin. Principal, totoong ako ang representative ng mga bagong estudyante. Pwede niyo pong tawagan ang head ng departamento para kumpirmahin. Huwag mong akalaing hindi ko alam na pinapatagal mo lang ang oras dito. Mamaya pagdating ng mga Shen, masisira mo na ako. Yung speech bilang new student representative at yung tsansa na makalapit sa pamilya Shen, panaginip mo na lang yon. Lahat ng ginawa mo ngayon, magbabayad ka ng kapalit. Ipaparamdam ko na sa'yo ngayon ang kabayaran. Ay nako, Yaozu, huwag kang ganyan. Ma, 10 taon akong inagawan niya ng kaligayahan. Ngayon, sa sarili kong pagsisikap, naging pinakamahusay akong nagtapos at napansin pa ako ng pamilya Shen. Gusto mo bang makita na masira lang lahat ng to? Sa tingin ko lang, magandang araw dapat ngayon. Itong dugo, malas yan. Paalisin mo na lang siya. Ang importante, yung makilala natin ang pamilya Shen ngayon. Yan ang mas malaking bagay. Principal, pag nabaliwala ang seremonya, siguradong hindi na magbibigay ang pamilya Shen ang 1 bilyong piso para sa scholarship. Pag dumating ang oras, matetenga ang opportunity ng pamilya Lin at ng pamilya Shen na mag-collaborate. Hindi mo kakayaning panagutan ang ganyang responsibilidad. Security, alisin na muna si Lin mo. Bitawan mo ako. Kung talagang aalisin niyo ako, ibig sabihin, tinatanggal niyo rin ang bagong student representative at mawawala pa ang chance ng pamilya Shen na mag-invest sa Qingnan. Lin mo? Tumigil ka nga dyan sa mga palabas mo. Paayusin nyo nga yan. Huwag nang mag-eskandalo. sumama ka sa akin. Kung may maglakas loob na manakit sa kapatid ko, papatawan ko sila ng parusa. Ang lakas ng loob mong galitin ang pamilya Lin at ang pamilya Shen, talagang hinahanap mo ang gulo. Oo nga, dati pang nagpapanggap na kawawa para makakuha ng awa. Walang hiya ka talaga. Pinapanood mo lang na binubugbog ang estudyante, wala man lang ginawa, nakatunganga lang. Karapat-dapat ka ba maging presidente ng pinakamagaling na universidad? Ang presidente ng Qingnan University ba? Ikaw? Para sa akin, tama lang ang parusa. Ipinapaalam ko, kinakansela ko ang karapatan mong makapag-enroll. Umalis ka na dito agad. Huwag kang makulit at manatili pa dito. Tumayo ka. Ano pang ginagawa mo dyan? Nakatulala. Ilabas mo siya. Lin mo. Ay Lin mo. Isa ka lang talagang aso sa paanan ko. Habang buhay ka lang maglilinis ng sapatos ko. Tingnan ko nga kung sino ang maglalakas loob na galawin ang kapatid ko. Saan nanggaling ang baliw na babae na yan? Talagang naglakas loob siyang saktan ako? Pati ang principal? Ngayong araw. Kung hindi mo ako bibigyan ng maayos na paliwanag, kung hindi ko basta-basta palalagpasin ang nangyaring ito ngayon. Hindi ba ikaw ang lumapit sa pamilya Shen namin? Paano? Hindi mo ba kilala ang presidente ng Shen Group? Siya mismo ang presidente ng Shen Group, Shen Qingya. Narinig ko,
Ang chairman ng Shen Group ay tatay niya. Ibig sabihin, sinabi niyang kapatid niya si Lin Mo. Hindi ba si Lin Mo ay anak ng Shen family? Xiao Mo, ang grupo ng mga bulag na to, talagang nagawa kang saktan. Nakakainis talaga. Ngayon nandito na si ate. Wala nang makakapagbuli sa'yo. Ate, maaga kang dumating. Okay lang ba kina papa at mama? Ayos lang, palagay ko papunta na rin sila ngayon. Tingnan mo muna ang regalo na in-prepare ko para sa'yo. Tingnan mo muna ang inihanda kong regalo para sa'yo. Tignan mo itong mga regalo na inihanda ko para sa'yo. Congratulations sa pagiging isang estudyante sa universidad. Unang regalo, isang Rolls-Royce Phantom, bati para sa pagiging top sa exams. Wala nang makakatalo sa'yo. Pangalawang regalo, Bahay sa Binjang Isa. Congrats sa panibagong simula. Panibagong yugto sa buhay mo ang magsisimula. ikatlong regalo, access sa Gold Vault ng Shen family. Bati dahil sa'yo hawak mo na ang malaking yaman. Ikaw na ang bahala sa lahat ng bagay. Ate, sobrang mamahalin naman ang mga regalong to. Ano ba naman yan? Lahat ng mayroon ang pamilya Shen, sayong-sayo na. Mukhang siya nga si Shen Qingya, yung babaeng wala pang 20 taon, pero nakapag-uwi na ng bilyong pisong kontrata mula abroad, ang reyna ng finance ng Wall Street. Yung halaga pa lang ng 2 unang regalo, lagpas 1 bilyon na. Yung vault ng Shen family naman lalo ng kayamanang parang pang-estado. Ang tunay na magaling, di na kailangan ipagyabang ang nakaraan. Simula ngayon, si Lin Mo ay kapatid ko na. Kung gagalitin niyo siya, ako ang kalaban ninyo. Kung pinapahiya niyo siya, pati ang Shen family, ang nilalait niyo. Ngayong nagkaproblema talaga ang pamilya Lin, napikon nila ang Shen Group. Sa susunod dito sa Shanghai, paano pa sila makikilala o kikita? Yaozu, itong silin mo, totoo bang siya ang panganay na anak ng pamilya Shen? Naku, ano na ang gagawin natin ngayon? Halos naloko niyo na kami ah. Kayo pong lahat na nandito ngayon. Kahit anong sabihin natin, kayo ang mga kilala at iginagalang sa Shanghai. Pero paano naman posible na wala man lang sa inyo ang nakakilala sa kanya? Ang identity mo, baka naman matagal na itong napag-usapan nyo na ni Lin Mo. Ano bang pinapalabas mo? Sobrang simple lang naman. Kung naglakas loob si Lin Mo na maghanap ng magpapanggap na si Shen Qingyun, aba, posible ring kumuha siya ng mga aktor para magkunwaring si Shen Qingya at mag-send ng fake na regalo bilang palabas. Naka-display lang lahat ng mga regalong to dito. Paano mangyayaring peke ang mga ito? Kahit pa general manager ng Shen Group ang ate ko, matagal na siyang pabalik-balik abroad para sa mga meeting. Hindi niyo pa siya nami-meet. Hindi ba't normal lang naman yon? Ang susi ng mamahaling kotse, magkano lang ba ang halaga niyan? Tsaka, pati deed of sale ng mansyon, madaling pekein yun. Tapos, ang sinasabing susi raw ng Shen Group Vault, mas lalong walang basehan yon. Kahit anong random na susi ipakita ko, sabihin ko na lang din na ito rin ay susi ng vault ng pamilya Shen. Eh wala rin naman kayong maipapakitang ebidensiya. May punto ka dyan, Yaozu? Ikaw talaga ang matalino. Muntik na tayong maloko nila. Kaya ang tingin mo, umaarte lang ako. Ikaw ba talaga ang presidente ng Shen Group? Ang totoo, matagal nang malinaw ang lahat. Ikaw ba talaga ang presidente ng Shen Group? Tiyak na alam ng principal. Pero si principal, hindi ka raw niya kilala. Diba, iyan na mismo ang pinakamaayos. Nasagot? Ibig sabihin, tingin mo rin peke ako? Sa totoo lang, yung aura at kilos ng taong to, parang siya talaga ang presidente ng Shen Group. Pero dati kasi, kapag nakausap ko ang Shen Group, palaging sa telepono lang. Kailanman, hindi ko pa sila nakikita ng personal. Bakit hindi natin tawagan si Chairman Shen para magpatunay na lang? Bakit ngayon ka lang tumawag sa akin? Nasaan ka na ba? Kanina lang, kinokontak ko ang Shen Group. Principal, bakit? Ano nangyari? May nangyari ba? Hey, never mind. Nakarating na ba ang pamilya Shen? Hindi pa. Sa Shen Group kasi, tinatapos pa nila yung multi-bilyong proyekto. Pero sabi nila, siguradong makakarating sila. Si Lin, aakyat at magbibigay ng speech. Aakyat at mag-speech. Ibig sabihin, mga 15 minutos pa, bago sila dumating. Sige, naiintindihan ko na. Kumpirmado na. Ang kapal ng mukha mo. Isa kang impostor. Ate, okay ka lang ba? Baliw ka ba? Nung una, ikaw ang nakiusap na ang pamilya Shen ay mag-invest sa eskwelahan natin. Ngayon, may lakas ka ng loob na saktan ako? Buti na lang. Muntik na akong maloko ng pamilya ninyo. Baka nagka-problema pa ng malala. Pamilya Shen. Malaki ang tinatrabaho nilang proyekto ngayon. Kailangan pa ng 15 minuto bago sila dumating. Ano ba naman?
Akala mo ba ikaw ang presidente ng Shen? Hindi naman. Talaga ngang parang artista ka lang. Si Lin Mo, grabe ang tapang nito. Naghanapan ng tao para magpanggap na Shen. Mo, wala kang pagsisisi, lalo ka pang lumala. Kahit si Mama, wala nang magagawa. Dahil pinaaway mo ang pamilya Shen, nadamay tuloy pati ang pamilya Lin, puro problema na rin tayo. Ay naku, tama na ang satsat, ginusto niya to. Mga tao, dalhin na ang dalawa, iparamdam sa kanila ang sakit na di na kayang tiisin. Ay, Mau? Ngayon ko lang talaga naintindihan kung gaano kahirap ang pinagdaanan mo nitong mga taon. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, kami ni Papa at Mama, hindi na kami papayag na pahirapan ka pa ng mga to. Ang pangalan mo, gagawin naming nanginginig ang buong lungsod ng Jianghai. Lin mo? Wala kang silbi, pero ang artista na kinuha mo, grabe ang sipag. Napaka-committed sa role. Akala niya talaga siya na ang bida rito. Artista? Pinakamataas na black gold card ng bangko. Limitado lang sa 10 sa buong mundo. Tanging mga pinakamalaking grupo lang ang meron nito. Eto, sa tingin mo, sapat na ba to para patunayan? Ito, sapat na ba itong patunay? Napeke ito, di ba? Parang talaga namang galing ito sa pinakamataas na bangko. Black Gold Card. Minsan na akong pinalad makita yan. Hindi lang ito basta bank card, ito rin ay simbolo ng pinakadakilang yaman at global na antas. Ang pinakamataas na bank card ay base sa asset ng pamilya. Kahit ang Lin family na may daang bilyong halaga, ang meron lang ay diamond card. Kung totoo talaga ang black gold card, totoo nga, pamilya lang ng Shen na may trilyong halaga ng ari-arian ang kayang magkaroon nito. Pati ang principal sabi niya, mukhang totoo talaga ang card. Hindi kaya siya ang CEO ng Shen Group? Sinabihan ko na ang assistant ko na kunin ang POS machine. Kung totoo o peke, matitest naman yan. Bahala ka. Kahit tawagin mo pa ngayon ang president ng pinakamataas na bangko, hindi ka makakapeke ng ganitong card. Lin mo, paghandaan mo na ang sarili mong kinabukasan. Huwag mong sabihin na ikaw lang, pati iyong kakahanap mo lang na Sanduo at Sanma, masasama rin sa gulo. Hindi ba dapat matest ang pera? O, paano na? Nalaman na ba ang resulta? Bakit zero ang balanse? Walang pera sa loob. Grabe, puro yabang lang pala. Sabi ko na nga ba, isang artista lang yan. Paano kaya magkakaroon ng black gold card? Talagang puro fake lang. Nagpapanggap lang kayo na hindi namin i-check ang pera, no? Hindi ko talaga inakala. Ang hirap nyo pala. Ni piso, wala kayong pera. Parang hindi nyo alam ang mundo. Ang black gold card ay walang limit sa balanse. Kaya kahit magkano, pwede bayaran. Kung diretso namin chinek, ang balanse, baka masira lang yung makina. Kahit pa malapit na kayong tamaan, matigas pa ring ulo nyo. Parang sira ang utak mo ah. Ayusin mo na. Dali. Isang grupo ng walang silbi. Kahit artista, hindi nyo matalo. Tinawag ko na ang campus security team. Darating na sila agad. Sinasabi ko na sa'yo, tumigil ka ng magkunwari. Peke kayong gumamit ng pinakamataas na bangko, black gold card pa. Pwede kayong makulong habang buhay. Hindi talaga kayo makakalabas. Tama? Idagdag pa na sinaktan niya ng masama. Ni ilang buhay, kulang ang meron kayo. hindi nyo pa rin napapansin? Simula umpisa hanggang dulo, kayo ang mali. Kung hindi lang dahil sa ate ko na hindi kayo inintindi, matagal na kayong nakakulong. Xiao mo, tumigil ka na sa katigasan ng ulo mo. Tingnan mo siya, ang simple ng suot. Paano mo masasabi na siya ang CEO ng Shen Group? Tingnan mo naman ang suot niya. Mukha ba siyang presidente ng Shenxi? Pagpasok mo, mag-isip-isip ka naman ng mabuti. Baguhin mo na ang sarili mo. Hindi mo kailangang makipag-init ng ulo kay Shinhuo. Ang lakas pa rin ng dating mo. Ano? Principal, gusto mo ba na Shen na pamilya mamaya ay dumating para manood ng palabas? Sakto ang pagdating ninyo. Itong mga tao, nagpapanggap na parte ng Shenxi Group. Dalhin nyo sila sa baba. Hintayin ang desisyon ng school. Hindi ko inakala na sa Qingnan, pareho lang ang principal. Walang kakayahan tumingin. Mukhang nagkamali nga ang Shen na pamilya sa pagkakataong ito. Itong bilyong pisong investment, wala talaga palang silbi. Sinabi ko na dati, pare-pareho ang style. Ayaw na ng lahat makita ng paulit-ulit. Kayong dalawa, kahit pagsamahin, hindi kayo kasing halaga ng isang medyas ng Shenxi. Sa Shenxi, nasa bank account nila, may nakahiga na bilyong piso. Samantalang kayo? Ni Singkong wala. Puro walang kakayahan makakita ng talento. Ang suot ko, galing sa lingnan, gawa sa gintong silkworm, handmade lahat ito. Sina, tigilan mo na ang pagyayabang diyan. Bata pa lang itong babae. Ba't kailangan sumali sa panloloko? Oo nga. Kung totoong presidente ka ng Shenxi, maglabas ka ng matibay na ebidensya. Huwag na yung mga peke-peke.
Sige, Gusto nyo ng ebidensya? Ibibigay ko sa inyo. Sa opisyal na website ng Shenxi Group, sigurado ako na may profile ng presidente. Mas maigi siguro, buksan nyo at pagmasdan nyo ng mabuti. Oo, may punto ka dyan. Tingnan mo sa opisyal na website. Malalaman mo na agad. Si. Kayo, talagang hindi kayo naniniwala hanggat hindi nyo na-experience mismo. Talagang ayaw ninyong lumayo hanggat hindi dumating si Shenxi. Gusto nyo talagang sirain ang opening ceremony, ganun ba? Sige, nagbago na ang isip ko. Ngayon, ako na ang magpapasya para sa Shenjia. Susuriin ko kayong lahat. Dalhin nyo sila lahat, pigilin sila. yang dalawa ay peke lang. Ano bang kinatatakutan nyo? Kung may problema, ako na ang bahala. Pahiram ng belt mo. Si, Ngayong araw, para sa inyong dalawa, mga asong galang, nagpapanggap na mula sa Shenjia. Matututo kayo ngayon. Subukan mong gawin yan. Malapit nang dumating ang mga magulang ko sa venue. Pagdating nila, wala akong pakialam, babanatan pa rin kita. Hindi pa rin makontak si Qingya at Xiao mo? Madam, Naku, mukhang may nangyari. Kasalanan mo to. Pinaabot mo pa ng pinaabot ang oras. Mas mahalaga ba ang partnership kesa sa mga bata? Hindi ko inaasahan. Jiang Hai, may ganito palang hindi marunong magtimpi dito. Naglakad pa sa anak ko. Hindi ko papalampasin yon. si Chairman Shen. Nasa gate na ng school. Diretso na siya pumasok. Walang dapat aksayang oras, kahit minuto. Pag dumating sila, Magpapatuloy akong manuntok. ate, Linjia? Tapos na kayo. Imbis na protektahan mo ang inutil na yan, mas mabuti pang sumama ka na lang sa akin para magsaya. Kung hindi, ngayong araw, may pagdating kayo, pero walang pag-alis. Ako pa, ang Linjia ninyo. Kung mabait lang sana sa Lin mo, dapat sana, malaki sana ang tsansa nyo na umangat. Pero dahil dito, lubos niyong pinagalit ang Shenjia, kaya ang mangyayari, walang matitira sa inyo. Yaozu. Naka-break ng record sa exams, isang talento na bihirang-bihira. Ang Linja namin, malalim din ang pinagmulan. Unang choice bilang partner sa negosyo. Ang Shenjia, tanging Linja lang ang dapat lapitan. Mukhang ang Jiang Hai, sa susunod, teritoryo na ng Linjia. Itong dalawa, malas na talaga ang mangyayari. narinig nyo ba? Ngayong araw, walang makakapagligtas sa inyo. Yaozu, huwag ganyan. Baka magkaproblema tayo. Sisiraan nila ang okasyon, pati ako at Linja sisirain. Hindi ba dapat parusahan sila? Xiao mo? Hindi naman kasalanan ni Yaozu to. Kayo ang nagkagulo. Walang problema. Tapos na talaga ang linja nyo. Ang mga magulang ko, papatanggal na ang linja ninyo, tuluyan nang mawawala. Hanggang ngayon nagyayabang ka pa rin. Isinumpa ako pati Linja. Babalian kita ng buto. Tigil! Siya, talaga bang siya ang presidente ng Shen? Grabe. Siya ang presidente ng Shen Group. Yaozu, totoo talaga siya. Tapos na tayo. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Ate, kamusta na ang sugat mo? Hindi masakit. Ate mo ako. Dapat lang naprotektahan kita. Yang pamilya Lin, lahat ng ginawa nila ngayon, babalikan sila ng pamilya Shen ng mas matindi. Miss Shen, lahat ito ay hindi pagkakaintindihan lang. Hindi ba sinabi ng pamilya Shen na mamaya pa raw sila darating? Bakit? Hindi ko makontak si Xiao mo dahil nag-alala ako sa kanya, kaya nagpunta ako dito ng mas maaga. Sa nakikita ko ngayon, tama talaga yung pag-aalala ko. Mga baliw na aso, kahit sino talaga kinakagat. Tingnan mo yung oras. Dapat papunta na rin sina mama at papa. Ano ba masasabi ko sa inyo? Hindi man lang ninyo inalam ang totoong nangyari, kaya naging ganito ang sitwasyon. Ngayon, paano natin aayusin to? Miss Shen, wala talaga kaming masamang intensyon. Kung gusto mo, humingi ako ng tawad sa'yo. Pati ako, muntikan ng madali ng ginagawa mo. Marunong din akong mag-programming. Kaya ko ring gumawa ng website. Nagmo-modify din ako ng codes. Yung official website ng Shen, peke yon. Yaozu, anong ibig mong sabihin? Mga pare, isipin nyo, kung silin mo talaga ang tunay na anak ng Shen. Noong unang araw pa lang ng Shen na makita siya, kumalat na yon sa buong mundo. Kung hindi man ganoon kabilis, sa Jianghai lang, siguradong may maririnig na. Ang pagbabalik ng anak ng Shen, hindi talaga dapat walang kahimik-himik lang. Tama nga. Kahit mukhang over na peke ng Shen website, posibleng gawin yon? Kasi ayaw ko lang ipaalam agad. Mamaya, ang nanay at tatay ko ia-announce na ang totoong pagkakakilanlan ko. Pagdating ng tamang oras, lilinaw ang lahat. Lin mo,
para lang sirain mo ang opening ceremony at ang partnership ng Lin at Shen family. Mas gusto mo pa sumabog ang lahat, ganun ba? Tao, halika dito! Dalhin niyo siya, ilayo niyo. Lin mo, sa susunod na buhay mo, maging matinong aso ka na lang? Tigilan mo na yang pangarap mong maging anak mayaman. Ngayon din, kukunin ko ang buhay mo. Bibigyan ng regalong dugo ang Shen family. Sino mang sumubok sa akin, anak ako ni Shen Qingyun. Hanapin si Sun. Yaozu. Ang lakas ng loob mong galawin ako. Anak ni Shen Qingyun, maghanap ng tatlo. Siya si Shen Qingyun, chairman ng Shen Group. Ibig sabihin, si Lin Mo ay talagang tagapagmana ng Shen family. Chairman Shen, tamang-tama po ang dating ninyo. Kakaalis lang namin. At pinagsabihan na namin yung dalawang nagpapanggap na staff ng Shen Group. Oo nga, tama. Maliit lang na abala ito, madali naming maaayos, hindi maaapektuhan ang seremonya. Uy, Hindi sila miyembro ng Shen family? Paano? Kayo ba talaga? Isang kagalang-galang na presidente ng Qingnan University, ganito ba talaga magdesisyon kung sino ang may tama o mali? Iyon bang kanina? Ang black gold card. At regalo? Lahat yun totoo? Nako, yari ngayon ang pamilya Lin pati ang presidente. Xiao Mo? Qingya? Okay lang ba kayo? Ayos lang kami. May mga tao lang talaga. Na kailangang pagbayaran ang ginawa nila. Sa harap ng pamilya Shen ikaw, sa isang iglap, pwede kang maging principal ng Qingnan, pero sa susunod na sandali, kaya kitang gawing isang palaboy sa kalsada na namamalimos. Chairman Shen, nadala lang talaga ako ng emosyon. Nakikiusap ako sa'yo. Pakiusap, magparaya ka naman. Xiao Mo, ikaw na ang bahala magdesisyon. Yung ganitong tao, totoo namang hindi karapat-dapat maging principal. Hayaan mo na lang siyang gumawa ng ibang trabaho, Xiao Mo. Sobrang bait mo pa rin talaga. Simula ngayon, tatanggalin na siya bilang principal. Ang head teacher muna ang pansamantalang papalit bilang principal. Dalhin na siya. Xiao Mo, hindi talaga alam ni Mama na ikaw pala ang panganay ng pamilya Shen. Inalagaan ka namin ng 15 taon. Kahit hindi naging perpekto, madami ring sakripisyo na gawa namin. Ngayon, alam na namin ang lahat. Huli na simula ngayon pwede nang mabura ang pamilya Lin. Chendong, Linja, bilang pinakaunang pamilya sa Shanghai, sa mundo ng negosyo, sa gobyerno, matagal nang nakatanim. Kayo, Shenja, kung gusto ninyong umunlad sa Shanghai kami, Linja, hindi pwede mawala. Magka-partner talaga, dapat tayo. Yung nangyari ngayon, lahat ay puro misunderstanding lang. Hindi naman kailangan. Umabot pa sa ganitong klase ng sitwasyon. Parang maling akala yata ang ginawa mo para sa Linja. Shenjia, ang tanging pagkakataon ninyong makamit ang tagumpay. Pero, para sa Shenjia, kung mawala ang Linja, andyan pa sina Lijia Wangjia. Sila ang papalit. Parang climbing lang yan. Pero ang umaakyat, pwede kahit sino. Talagang ibang klase si Shen Qingyun. Grabe, sobrang tindi ng sinabi niya. Ngayon, Linja, talagang napahamak at natapat sa mahigpit. Tayo ang Shenjia, iniisahan na tayo. Dahil sa mga resources natin sa Shanghai, bakit kailangan pa tayong matakot sa kanila? Sa dami ng connection natin dito sa Shanghai, may ikakabahalang ba talaga tayo sa kanila? Sa harap ng maraming tao, nagkalakas loob pa talaga silang bastusin tayo. Kailangan pa ba talagang magtimpi tayo? sige, ang mga negosyo ng pamilya Lin, kalat sa buong Shanghai. Kahit gustuhin ng pamilya Shen alisin tayo, magkakasakitan lang din ang dalawang panig. Ngayon, binibigyan ko pa kayo ng isa pang chance para makipag-collaborate. Ako si Suwan. Simula ngayon, iimbestigahan ng buo ang lahat ng negosyo ng pamilya Lin. Lahat isasara at iimbestigahan. Sabi, iimbestigahan? Kaya iimbestigahan agad? Akala mo ba kung sino ka hari ng langit? Tama, dito sa Shanghai Shi, pamilya Lin lang ang hari. Kahit gaano kalakas ang pamilya Shen, hindi sila basta-basta makakapagpasara ng buong pamilya Lin, di ba? Siguro nananakot lang yan. Pamilya Lin, to hindi basta-basta babagsak. Ano? Lahat ng ari-arian naka-freeze na. Hinihintay na lang ang investigasyon. Siguradong may isang malaking hindi pagkakaintindihan. Ano? Ito ay galing sa itaas, direktang utos lang. Hoy, Lahat ng negosyo ng pamilya Lin, pinagpapasara. Pwede bang tanungin kung ang pamilya Lin meron pa? Ano pang pwedeng ipagmalaki?
Kami, mula't mula ay gumalang sa pamilya Shen. Hindi talaga namin inakala, sa harap ng ganito karaming tao, magagawa nyo pa to. Kami at Jassy, may bilyon-bilyong kontrata, ito, hindi nyo na dapat pang pakialaman, di ba? Kapag natapos na ang kontrata namin, ang pamilya Lin, siguradong magle-level up pa. Ito ay negosyo sa bansa. Pinagpapasara? So, ano naman kung ganon? Ang Diasi Group, isa sa pinakamagagaling na kumpanya sa mundo. Sabi nga, kayang dalhin ang kahit anong pamilya diretso sa international elite. No. Ang pamilya Shen? Oo nga naman malaking kumpanyang pinansyal. Pero kung may iba namang legit na negosyo, hindi naman nila matutulungan, di ba? Nakikipagtrabaho sa mga gaya nyo. Yan ang malas ng mga nakikipagpartner. Mga business people hindi naman bobo. Lahat gustong kumita, pero mga tulad mo, trader, silang pinakamalaking kalbaryo ng pamilya. Kalbaryo ng pamilya. Isang order lang ng bilyon? Ganyan nyo lalakasan ang loob nyo? O sige, ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano ang tinatawag na ganap na kawalan ng pag-asa. Ngayong araw, paparamdam ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng kalungkutan at mawalan ng pag-asa. Matagal na tayong hindi nagkita, Reyna, ng pananalapi ng Wall Street. Anong oras mo naisipang tumawag sa akin? Anong? Miss Gao, narinig ko na ang Dia. Si kamakailan ay nakikipag-collab sa pamilya Lin. Totoo, may project talaga. Bakit? May problema ba? Ang negosyo nila, lahat nasa standby na. Ang pamilya Shen ay nag-assess sa Lin na hindi sapat ang kakayahan para sa international project. Huwag mong ipakita na parang walang alam. Imposible namang makontak mo ang CEO mismo ng Diasi. Totoo nga, si Gao Luoyu, 30 pa lang ang edad, pero naabot na ang Global Forbes Rich List. Ang ganitong klase ng tao, na diretso pang sumagot sa tawag ni Shen Xingya. So ganun pala. Mukhang pwedeng i-hold muna ang project na to. Pamilya Lin, may gusto pa ba kayong sabihin ngayon? Tapos na. Malapit nang mabangkarote ang pamilya Lin. Paano nangyari ito? Sabi ko na nga ba, simula nang pinaapi nyo si Xiaomo, ang pamilya Lin ay magsisimula ng mawala. Sa lungsod ng Shanghai. Hindi, may chance pa. Basta makapag-loan lang, malampasan ang panahon ng pag-lockdown, magkakaroon na ulit ng cash flow. Oo, tumawag na tayo agad sa bangko. Sa resources ng pamilya Lin, siguradong makakakuha tayo ng loan. Dad, ikaw na ang bahala sa huling tira. Huwag kang mag-alala. Na-message ko na ang presidenteng bangko. Ang presidenteng bangko. Ang presidenteng bangko. Ay, President Zhang, kailangan po namin ng loan ngayon. Oo, ngayon na mismo. Makakuha po ba kami ng pera? Ha? Salamat po, President Lee. Sige. Hindi ko papatayin ang tawag. Kita mo. Hindi pa tapos ang pamilya Lin. Ha. Xiaomo, magbilang ka nga pababa para sa akin. 5. 3. Naku, masama ito. Na-block ang account nyo. Lumabas sa system na wala kayong karapatan mag-loan o mag-transfer ng pera para sa pamilya Lin. Ano? Imposible. Ang pamilya Lin namin, hindi pa naman kami nalulugi. Bakit naka-freeze ang accounts? Baka may problema lang sa sistema. Sigurado, may error sa sistema. Paano naman mangyayari? Na kami lang ang tina-target. Utos yan ng main office ng Pinakamataas na bangko. Hindi makakapagbigay ng kahit anong serbisyo ang lahat ng bangko sa pamilya Lin. May tao nga ba na may ganitong kapangyarihan? Lin boss, kayo, mas mabuting magdasal na lang siguro. Dad, Ha? Gusto nyo ba talagang ang pamilya Lin? Ay i-push nyo sa ganito? Lahat ng ito, hindi ba kayo rin ang may kagagawan? Tama nga naman pumalit ng pangalan. Kinuha ang pagiging kinatawan ng bagong estudyante ni Xiaomo. At siniraan pa iniinsulto siya, nagkaroon pa ng lakas ng loob. Sakta ng tao ng pamilya. Shen, yung mga ganitong kabayaran matagal nyo nang dapat inisip yan. Mga kaibigan, ang dami pong nangyari ngayong araw, pero buti na lang naayos na ang lahat ngayon. Magbabalik tayo sa opisyal na programa. Ang kumpanya naming Shen, may malaking balita ipapaabot. Si Lin Mo ay siya talagang. Matagal nang nawawalang panganay ng pamilya Shen. Siya lang ang totoong top-notcher ngayong taon. At kinatawan ng bagong estudyante ng Qingnan. kalokohan. Ako dapat ang top-notcher sa exam. Si Xiao Mo ang ipinagmamalaki ng pamilya Shen dahil sa sarili niyang tiyaga at galing nakuha niya ang national top scorer sa entrance exam. At siya pa ang kauna-unahang nakakuha ng perpektong score sa kasaysayan. Top-notcher na may perfect score. College entrance exam. May tao ba talaga na kayang makakuha ng perfect score? Di ba sinasabi rin na siya ang unang ganito sa kasaysayan? Grabe naman.
Sobrang genius siguro. Pwede kong patunayan si Lin Mo, kaklase natin. Talagang national top-notcher na may perfect score. Totoo, ang resulta valid. Si Lin Mo, talagang top-notcher sa college entrance exam. Nagtatrabaho lang siya sa labas. Nagde-deliver ng pagkain, pero nakakuha ng ganitong galing na grade. Paano naging? Ganito? Tay, Nay, mauna na kayong magpahinga, hindi ganito kasimple. Ang problemang, to, ako na ang bahala. Hindi ko inakala na ang inutil na, tuganon ka, swerte. Si Shenjia, anak ng mayaman. Ngayon ang Lin na pamilya, mukhang malapit ng mag-bankrupt. Wala nang choice, kailangan na talagang sumugal na lang. Ngayon, ang pamilya Lin, mukhang malapit ng mag-bankrupt. Wala nang magawa, kundi subukan na lang ang lahat. Noon pa man, nararamdaman ko na. Base kay Lin Mo, sa talino ng inutil na yan, paano siya nakapasa sa Qingnan University? Ngayon, naliwanagan na ako. May gusto ka pang sabihin? Nakikita ng lahat, di ba? Ang Shen Group, ang kanilang paraan. Sinara ang kumpanya, i-freeze ang assets. Kung kaya nilang mag-edit ng grades, ano pa bang mahirap? Nakipag-ugnayan ka kay San yung grades ni Xiaomo siya mismo ang kumuha raw. Sino bang maniniwala dito, tulad ni Lin Mo, na nakatira lang sa basement? Parang daga paano magiging perfect ang score niya. Halatang, ang pamilya Shen, para sa inutil nilang binata, ginawa ang grades, sinira ang fairness. Mukhang hindi pa sapat ang leksyon na binigay ko sa inyo. Ganun ba? Nagmamadali ka? Ipapakita ko sa lahat. Ang tunay ninyong mukha. Ano bang plano mo? Ang Shen Group ninyo peke, ang mga grades, inaabuso ang kapangyarihan, sinara ang Lin Company, ganyang mga pangyayari, pag lumabas ang balita, sa susunod, wala na kayong puwang, sa harap ng tao. Sobrang taas talaga. Sobrang naging OA na. Hindi pinapayagan ng pamilya Shen na maging ordinaryo lang ang sariling anak. Kung tutuusin, tama lang naman. Kung sa basement, lumalabas ang mga achiever, naniniwala ako. Pero kung perfect score, masyadong halata talaga. Oo nga. Sa top level ng mga negosyo, kayang kontrolin ang lahat. Pwedeng tanggalin ang pagiging patas. Kayo sa Shen family, ginagamit nyo ang kapangyarihan nyo. Pinasama nyo ang pamilya Lin. Wala kayong hiya. Walang konsensya kayo. Ngayong araw, kung sinong magmamagaling pa rito, ipapahiya ko siya sa Jiangcheng at di na siya makakabangon. Tay, ganito kasi tayo. Baka talaga hindi mapaniwala ng mga tao. Ang pagiging patas ng entrance exam, napaka-importante. Ang pamilya Shen, never makikialam. Itong resulta, aking pinaghirapan. Pinagsikapan kong sagutan. Malinis ang konsensya ko. Salita lang yan, walang ebidensya, maliban na lang, kung kaya mong patunayan dito mismo. Walang sense. Patunayan dito mismo? Gusto nyo bang mag-exam ulit? Dahil pareho kayong nakapasa sa entrance exam ng Qingnan sa espesyal na computer exam, mas maganda siguro kung magpa-programming contest na lang tayo dito. Matagal ko nang pinag-aralan ng elite programming, ngayong pagkakataon, dapat pagandahin ko ang resulta ni Lin Mo. Lin Mo, May lakas ka ba ng loob? Si Xiaomo noon, sa pamilya Lin, palaging kinokontrol. Hindi man lang natutong mag-programming. Hindi iyon patas. E paano naman na nagpaloko siya? Kinuha niya ang slot sa Qingnan University. Sa tingin niyo ba, iyon ba ang pagiging patas? Kung contest, gagawin kong talo ka ng buong puso mo. Lin Mo, ang mismong karera lang, may kabuluhan ba talaga? Tayo? Magpasapalaran tayo? Ikaw na naman. Ano na naman ang kalokohang naiisip mo? Kung si Lin Mo natalo, dapat niyang aminin na peke ang mga grado niya at saka umalis sa Qingnan University. Sa harap ng lahat, dapat siyang lumuhod sa pamilya natin at magsabi ng, Sige, kung ako ang manalo, dapat ang pamilya nyo Lin. Magpakailanman nang iwan ang lungsod ng Jianghai. Pwede ba yon? Okay. Wala namang panalo para sa'yo. Xiaomo, kung may tiwala ka sa sarili mo, buong pamilya namin, suportado ka namin. Patutunayan ko sa gawa na ang batang amo ng Shen, hindi lang basta pangalan ang meron, hindi peke. Sigurado ako ang mananalo. Yaozu, kaya mo na to para sa Lin family. Huwag kang mag-alala. Ayos. Sige, unang tanong. Pag-optimize ng pangunahing algoritmo. 10 minuto lang ang limitasyon. Simulan na ngayon. Grabe, ang bilis niya. Bagong estud collective talaga? To? si Lin Jia, anak ng mayaman. Hindi rin basta-basta ang record nito. Pero si Lin Mo, hindi rin nagpapatalo. Akala ko walang silbi siya, pero marunong din pala. HMP, kapag tinaasan na yung hirap, doon nalalabas yung tunay nating agwat. Tapos na ang oras. Unang tanong, tabla kayo. Sobrang dali kasi nitong tanong. Hindi talaga malalaman dito kung sino ang panalo.
Meron pa bang mas mahirap? Meron yung iniwang problema ni Sun Yuanxi, yung Pine Stone Firewall Challenge. Wala pa rin nakakalutas hanggang ngayon. Kung ganon, 1 oras ang limit. Kung sino ang mas malayo ang progreso, siya ang panalo. Si Sun Yuanxi, haligi sa mundo ng computer science. Yung iniwan niyang tanong, world class yon, siguradong mahirap. Tapos, ipapasa lang sa 2 freshman? Kaya ba yan? Ano man mangyari, nagtitiwala kami sa'yo. Ganito pala yung unconditional trust ng pamilya. Kamusta? Willing ka pa bang magpatuloy? Siyempre, patutunayan ko para sa sarili ko at para sa pamilyang Shen. Ayos. Ngayon, for sure, malalaman na kung sino talaga mananalo. Ganon din ang pakiramdam ko. Sige, 1 oras lang ang limit. Tingnan natin ang progreso ng pag-atake. Dito natin malalaman kung sino ang panalo. Ngayon, simulan na natin. Lin mo, tulad mo, kumakapit ka lang sa mga paasa. Kapag ordinaryong araw, nagpapasama ka lang sa agos. Pero pag harapang labanan, ang kaya mo lang ay ipahiya ang sarili mo. Sa 3 layer ng security ng area network, karaniwan may spelling trap dyan. Kung hindi mo pinapansin, kahit na malutas mo, ang posibilidad ng error code, lalong tataas ng todo. Nagpapalakas ka lang ng loob mo. Sa third-party area network, nalutas ko na yan. Walang error code na sinasabi mo. Ito lang naman, ang ginagamit mong pang-delay, na diskarte lang. Sa ganitong sitwasyon pa, nagpapatalino ka pa. Talagang likas na ugali ang pagiging makulit. Kung hindi malinis ang bibig mo, hindi ako magdadalawang isip na linisin yan para sa iyo. Huwag ka munang magmadali magsalita. Kung kami ang manalo, kailangan pa rin kayong humingi ng tawad sa amin. Ano nangyari? Hindi ito posible. Grabe! Nagkaproblema ang computer ni Lin Yaozu. Parang na-attack ng virus. Mukhang totoo nga ang sinabi ni Lin Mo tungkol sa spelling trap. Ano nangyari? Nag-disconnect ba ang network? Lin mo, ano ginawa mo? Sinunod ko lang ang requirement sa pag-solve. Pero ikaw, masyado kang nagmadali. Yaozu, Naka 20% na siya. Imposible. Saan siya natuto niyan? Paano naman siya hihigit pa sa akin? Patas na laban. Tingnan natin kung sino sa inyo ang magtatangkang mandaya. Walang kwenta. Aray, ang sakit. Yaozu, anong nangyari sa'yo? Na-dislocate ang kamay niya. Bilis, dalhin sa ospital. I-pause muna ang laban. Ang galing umarte niya na. kung ganon, ipagpaliban muna ang laban. Pagkalipas ng 3 araw, iimbitahin ko si Academician Sun para saksihan. Ipagpapatuloy natin. Sa Qingnan University, magaganap ang laban. Kung sino man ang matalo o manalo, malalaman na lahat sa oras na yon. May patas na hatol na. Xiao mo, mas importante ang kalagayan ng kapatid mo. Wala ka nang dapat pang sabihin sa kanya. Bilisan mo na. Ang sakit naman na to. Ang sakto naman ng pag-atake, ano? Basta sa 3 araw, magkakaalaman din. Tingnan nga natin hanggang kailan siya magpapanggap. Sa 3 araw, ang gusot ko at ng pamilya Lin, dapat tapusin na rin. Yaozu, kumusta naman? Masakit pa ba ang kamay mo? Siguro wala naman problema ang anak ko. Ma, huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Nagpanggap lang ako. Para lang makakuha ng oras. Nagpanggap lang ako. Ito. Kahit na silin mo na batang yon, hindi ko alam anong diskarte ang ginamit niya, pero totoo, mas mabilis siya kaysa sa akin. Ang pamilya Lin, Hindi pwedeng ipagsapalaran. Pero 3 araw mula ngayon, kailangan pa ring maglaban. Kung talagang magaling siya, baka hindi na rin sapat ang pag-antala ng oras. huwag kang mainip. Sa study room, nakahanap ako ng isang libro na iniwan ng isang henyo. Notes yun kung paano basagin ang firewall. Naaral ko pa lang ang isang 3 bahagi nun. Pero, ito na agad ang kaya kong gawin ngayon. Bigyan mo ako ng 3 araw pa. Sigurado akong mauunawaan ko ng todo yon. Mababasa ko ng buo ang panshi. Totoo talaga. Yung notes na yon, siguradong iyon yung sikreto na binili ni Papa noon ng mahal. Ginagabayan din talaga ako ng tadhana. Yung Lin mo na waldas at padalos-dalos, siguradong matatalo siya. Magpapadala na ako ng tao para kunin. Xiao mo, halika. Kumain ka pa ng marami. Salamat, ma. Salamat, ate. Xiao Mo, kahit naniniwala kami sa'yo, pero itong tanong na iniwan ni Sun Yuanxi, medyo mahirap talaga. Sigurado ka ba? Ha?
Sigurado ka ba? Sigurado ka ba? Matibay man ang bato, pero may paraan ako. Noong nasa pamilya Lin ako, madalas akong pumunta sa study room. Nagsusuri at nagtatala ako ng sarili kong mga solusyon. Noong panahong iyon, nakapagbuo pa ako ng isang notebook. Sa ganitong mga mahirap na problema, may tiwala ako sa sarili. Alam ko na talagang matalino ang kapatid ko. Pa? Ma? Alam niyo ba, si Xiao mo, kahit ang hirap ng buhay sa pamilya Lin, nagpatuloy pa rin siya sa pag-aaral. Yung ganitong katatagan, hindi basta-basta makukuha ng kahit sino lang. Okay. Ang pamilya Shen, siya ang iyong matibay na suporta palagi. Ipakita mo ang galing mo. Sa pagkakataong ito, hindi na ako mag-isa sa laban. Itong laban, dapat manalo. Grabe, walang kapantay ang laban na to. Nakadepende sa resulta ngayon ang reputasyon ng pamilya Shen at ang kinabukasan ng pamilya Lin. Silipin natin kung anong mangyayari ngayong araw. Nakikita mo ba yung nakaupo sa gitna ng panel ng mga hurado? Ay, oo nga, siya si Sun Jianhua, si akademikong Sun. Tama, siya yung nanalo ng Turing Award. Sinasabing siya ang pinakasikat na eksperto sa cybersecurity, parang haligi ng industriya. Oo, walang duda. Yung security system na dinisenyo niya, 2 dekada nang tumatagal. Kahit sinong hacker hindi mapagtagumpayan. Kahit mga international hacker, talagang wala silang magawa. Mukhang mas mahirap pala ang challenge sa Panshi kaysa inakala ko. Mga kaibigan, noong una, ang firewall problem na iniwan ko, Panshi, hanggang ngayon, wala pa ring nakaka-break. Pero ngayong araw, kung may makakabuo ng solusyon at kung gusto niya, handa akong lumabag sa sarili kong patakaran at gawing personal na estudyante. Tuturuan ko siya mismo ng lahat ng natutunan ko sa buong buhay ko. Grabe, si Sun Yuanxi, 10 taon na hindi tumatanggap ng bagong estudyante. Yung mga naging alagad niya, lahat naging bigatin sa industriya. Walang hanggang kinabukasan ang naghihintay sa kanila. Lin mo. Ngayon, ipapaalam ko sa lahat. Ang totoong pagkatao mo bilang peket, hindi karapat-dapat na top-notcher. Lumayas ka sa Qingnan. Una, ang pangalan ko ay Shen Mo. Pangalawa, hinding-hindi ako matatalo. Xiao mo, kaya mo yan. Kaya mo yan. Siguradong magtatagumpay ka. Anak, go lang. Huwag kang mag-alala. Anak, go lang. Tayo ang mananalo laban sa kanya. Inaanunsyo ko na ngayon na magsisimula ang kompetisyon. Grabe, ang bilis ng progreso nitong 2 tao. Ang taas bigla ng completion rate nila. Tingnan mo ang bilis nila mag-type sa keyboard. Hindi ko na makita yung mga daliri nila. Yaozu, kaya mo yan. Nasa iyo ang pag-asa ng pamilya Lin. Hindi ka dapat matalo sa walang kwentang yon. Sa notebook, nakasulat ng detalyado kung paano malulutas ang ilan sa mga modelong to. Hindi ba parang ang dali na nito para sa akin? Kung hindi mo talaga kaya, umamin ka na lang ng talo para hindi na rin tayo magsayang ng oras ng iba. %50 na. Ang bilis nito, nakakatakot. Mukhang si Lin Xiaoye, talagang kakaiba ang galing niya. Sa pag-crack ng firewall, kailangan talaga ng maraming kasanayan. Dapat bihasa sa iba't ibang programming language para magawa iyon. Itong si Lin, hindi basta-basta. Kapag medyo natutulungan pa, baka ang tagumpay niya sa hinaharap, hindi papahuli sa akin. Naku, Sun Academician, sobra ka naman magpuri. Ang anak ko kasi, mahilig mag-aral. Naku, ang batang yan, lagi lang sa computer room. Pinapayo namin sa kanya na magpahinga. May talento na, masipag pa, ang batang ito. Siguradong hindi magiging mali ang desisyon. Oo nga naman. Hindi tulad ng iba, umaasa lang sa koneksyon ng pamilya. Hindi mapapalitan ng totoong galing. Paano? Pag dumating ang totoong laban, dun makikita ang totoo. Hindi ito posible. Sobrang kamangha-mangha nito. Ganyang bilis ng pagbanghay. Kahit noong kasagsagan ko, hindi ko kaya yan.
Akala ko noon, pakitang gilas lang to ng malaking pamilya. Hindi ko inakala na itong dalawang batang to ay tunay na bihirang mga henyo. Itong cutie na to, paanong mas mabilis pa siya kaysa sa akin? Siguradong kumuha ng hacker ang pamilya Shen para sanayin siya ng grabe. Buti na lang at may itinira pa akong sikreto. Tandaan mo, ito ang electronic signal jammer. 3 metro lang sakop nito. Bukas, kapag umubo ako, humanap ka ng pagkakataon at siguraduhin nasa loob siya ng 3 metro, saka mo i-activate. Opo, young master. Anong nangyayari? Mukhang may signal interference dito malapit. Naglalakas loob ba talaga ang Lin na lumabag sa rules? Gusto nilang mamatay? Ay, huwag kang magsalita ng ganyan. Sino ba kasi ang nakakaalam sa signal ninyo? Bakit mahina ang signal sa inyo? Kung naapektuhan ng interference ang signal, bakit dito sa amin? Wala namang problema. Malay mo? Baka naman yung iba dyan hindi lang marunong, tapos naghahanap lang ng palusot. Malamang espesyal na gadget yun na pang-interfere talaga. Siguro mga 3 metro lang sakop nun. May tao. Kunin niyo siya. Hindi ko alam kung ano ang pinag-uusapan niyo. Itong bagay na to, wala itong kinalaman sa pamilya Lin. Ikaw? Mas maigi kung mag-focus ka muna sa kompetisyon. Tsaka mo na lang ayusin yan pagkatapos ng event. Naniniwala akong kayang humabol ni Xiao mo. Kung iniisip mo na sa ganitong maruming paraan, matatalo mo ako, mali ka. Anong nangyayari? Pupwede naman natapos sabay? Ano bang ginagawa ni Shen Xiaoye? Sumuko na ba siya? Shen mo? Talo ka na. Kanina halatang may nag-cheat. Hindi pwedeng tanggapin ang resulta na to. Ganito ba talaga ang Shen family? Hindi kayang tanggapin ang pagkatalo Kahit kanina halatang may interference ng signal, pero mas magandang obserbahan muna, saka magdesisyon. Talaga namang ang mga bata ngayon ay lumalampas sa matatanda. Hindi ko akalaing na ngayong araw, may 2 estudyante na sabay na nalampasan ang Panshi. Mukhang sa future ng computer field, magkakaroon ng 2 bagong talento. Estudyante Shen mo, kanina siguradong pinindot mo ang enter. Pwede ka sanang magtagumpay kaagad. Bakit kailangan mong bumalik at mag-input pa ng isa pang bahagi? Siguradong napansin mo ang pagkakamali mo, kaya binalikan mo para ayusin, di ba? Tinatanong ko si estudyante Shen mo. Maaari mo bang ipaliwanag ito? Dahil napansin ko, Na malinaw na si Academician Sun ay talo na. I-anunsyo mo na lang ang resulta. Bakit pa kailangang magpilit sa ganitong detalye? dahil napansin ko na may auto-update mechanism ang Panshi. Kung pinindot lang ang enter, oo, pansamantala mong masisira ito, pero kapag nag-update ulit, babalik ito sa dati. Babalik ito sa dati. Yung 10 linya ng code ko, binago nito ang core logic ng Panshi. Ngayon, ang Panshi, habang buhay ng durog. Ang galing, grabe, ito ang tunay na solusyon. 20 taon na ang lumipas. Sa wakas, may nakakita na ng butas sa disenyo ko. Anak, sa hinaharap, sigurado akong mas higit pa ang mararating mo kaysa akin. Sabi ko na nga ba, ang kapatid kong lalaki ang pinakamagaling. Pero ang sabi lang sa rules, dapat lampasan ang firewall. Wala namang sinabi na kailangang basagin ang update mechanism. Ako naman talaga ang unang natapos. Kung hindi lang may nanggulo at naglabas ng interference signal, matagal nang tapos kapatid ko. Kalokohan. Sino ba ang dapat sisihin kung walang signal?
Xiao mo, bata ka pa lang. Tinuruan ka na naming maging tapat. Nasa harap na ng lahat ang resulta ng labang to. Hindi ka naman siguro magdadaya, di ba? Kahit masakit marinig mula sa iyo yan. Pero ayon sa patakaran, talagang talo ako. At least marunong kang umamin. O siya, oras na para tuparin mo ang pustahan natin. Papa, Mama, Ate, Walang problema. Nakikita naman ng lahat ang totoong kakayahan mo. Ang totoong panalo o talo, alam din namin sa sarili namin. Ang pamilya Shen, hindi kagaya ng ibang tao. Kami, marunong matalo. Sa tingin ko, dapat tabla ang hatol. Kahit walang spesipikong patakaran. Pero kung ito ay isang exam, si Shen Mo ang estudyante na pwedeng makakuha ng tunay na perfect score. Gusto ko talagang makita, ano kayang ginamit ni Shen Mo na kakaibang paraan para maging pantay ang resulta namin. Ang solusyon na to, pareho lang sa akin. Shen Mo, kinopya mo ako. Director Sun, tingnan mo ito. Itong code na to, halatang kinopya lang mula sa akin. Kahit pa sabihin niyang siya mismo ang gumawa, paano magiging eksaktong pareho? Talagang kaparehong-kapareho nga, ho. Xiao mo, alam kong madalas kang naiinggit kay Yaozu kasi mas magaling siya sa'yo. Pero ang mangopya, napakakahiya-hiya nun. Huwag mo nang dagdagan pa ang pagkakamali mo. Hindi naman kailangan ni Xiao Mo manggopya dahil may kakayahan siya. Sobra na kayong nag-aakusa ng walang basihan. Ngayon, kitang-kita na ang ebidensya. Kailangan tuparin ng pamilya Shen ang pangako. Harap-harapan kayong dapat lumuhod at humingi ng tawad sa amin, Pamilya Lin. Tama. Hindi pwedeng tapusin na lang ng basta-basta ang usapan tungkol sa pangungopya. Huwag namang sobra-sobra, Pamilya Lin. Para sa akin, makatarungan lang yan. Hindi lang dapat humingi ng paumanhin. Ang pamilya Shen. Dapat din, ibigay ang shares ng Shen Group sa pamilya Lin. Kung hindi, ipapalabas ng media ng pamilya Lin ang buong pangyayari. Sa oras na mangyari iyon, si Ginoong Shen ay lalabas na nandaya sa entrance exam at nangopya pa sa kompetisyon. Pagkopya sa paligsahan. Shen Shi Group. Talagang sira na ang reputasyon. bakit si Lin Yaozu? Pareho pa kami ng solusyon. Posible kayang sinilip niya ang mga notes na iniwan ko sa study room? Akademiko, Sun, Re. 3 araw na ang nakalipas mula nang una naming nakita ang problemang ito. Ngayon, inuulit na naman sa Panshi exam. Kaya questionable talaga ang credibility. Talagang hindi makaya ang matalo. Kaya, gumagawa ng dahilan. Pwede mo akong tanungin ng kahit anong technical na tanong. Kung hindi ko masagot kahit isang beses, ako na mismo ang luluhod sa'yo at hihingi ng tawad. Siya? Shen Mo? Ikaw na mismo ang nagsabi niyan. Sa 7-layer filtering chain, nag-deploy ka ng HMM protocol, behavior modeling. Kayang-kaya ng firewall iBlock ang undefined na extension field na inilalabas. Bakit hindi na-trigger ang dynamic sandbox? Parang Chinese lahat ng salita pero pag pinagsama, hindi ko maintindihan. Hindi man ito pinaka-advanced na tanong, pero malaki ang halaga nito para makita kung totoong may alam ang isang tao. Classmate Shen Mo, kaya mo bang patunayan ang sarili mo? Yan ay dahil Kung hindi mo kayang sagutin, aminin mo na lang na talo ka. Huwag mo nang ipahiya ang pamilya Shen. Pareho tayong taga-kingnan na estudyante. Nakakahiya ka talaga. Anak, nakalimutan mo na ba? Kung matalo siya, ibig sabihin, pati ang resulta niya sa college entrance exam peke rin. Ngayon, hindi na siya estudyante ng Qingnan. Tama nga. Para sa reputasyon ng pamilya Shen, lahat gagawin nila kahit anong paraan. Pero base sa sitwasyon ngayon, mukhang kahit yung mukha ng pamilya Shen, lalo pang hindi na mapoprotektahan. ako'y nag-alinlangan dahil hindi ko inakala na ganyan ka kasigurado sa sarili mo. Tapos ang tinanong mo lang, sobrang basic na tanong pala. Ito, parang nagpapakitang gilas ka na dito. Kahit hindi naman sobrang hirap tong tanong, pero hindi rin basta-basta masasagutan. Huwag ka na magpakatigas. Kung ang galing mo nga, edi sagutin mo. Napakadali lang. Dahil pagka-separate ng extension Mula sa font, compatibility layer, sandbox na lang ang makaka-analyze sa plain text payload. Kaya, kayang-kaya kong i-bypass ang attack na yon at magpatuloy sa pagsira ng next layer. Simple at malinaw. Sagot mo, tama talaga. walang kwenta. Ganyan gawin mo, parang isusuko mo na ang depensa mo. Kung may virus ang firewall, magugulo ang code mo. Sa ganyan, mabibigo ka lang. Hindi mo ba alam kahit ganito lang? Siyempre alam ko. Kung ganun, alam mo ba kung bakit simula sa gitna, mas mabilis ako? Dahil ang pag-atake ang pinakamagandang depensa. Kampante ako na bago magka-virus, mawawala ko na siya. Tunay na henyo, ito ang tunay na pinaghalong kaalaman. May tanong ka pa?
Sapat ba ang mga sagot na to para patunayan na hindi ako nangopya? Paano niya masasagot yun? Ganito ba kataas ang level ng hacker na kinuha ng pamilya Shen sa pagtuturo? Pareho ang solusyon niya sa akin. May problema talaga. Siyempre, kulang pa. Pinapakita mo lang na alam mo ang basics. Pero ang pareho-parehong solusyon na ito ay matibay na ebidensya ng pagkopya. Nakakatawa. Ang kapatid ko, nahuli lang ng 10 segundo kasi kailangan niyang ayusin ang update na problema. Tsaka, hindi naman niya nakikita ang screen mo. Paano nga siya makakakopya? Ang pamilya Shen ay sobrang yaman. Baka naman may tinatagong hacker sa computer nila na nagkokontrol mula sa malayo. Ang pamilya Shen namin, hindi tulad ng pamilya Linyo, hindi gumagamit ng maduming paraan. Alam ko kung bakit pareho ang sagot namin sa problema. Pero kung may duda pa rin ang lahat, Mas mabuti pang si Sun Yuan Ziang. Maglabas ulit ng bagong tanong. At magtagisan tayo ulit. gusto kong malaman kung anong paraan ang ginamit niya talaga. Pero nabasa ko ang notebook. Kahit magtagisan ulit, sigurado akong mas magaling pa rin ako kaysa kay Shen mo. Ang cutie na ito. Siya? Kung tagisan, tagisan na. Sa pagkakataong ito, tuluyan kitang patutunayan na mali ka. Ano ba ang nagbibigay sa'yo ng kumpiyansa? Ang notebook ba ng pamilya Lin? Paano niya nalaman ang tungkol sa notes? Sandali lang. Siguradong siya ang gago na yon. Siyang nagnakaw ng silip habang nasa bahay ng mga Lin. Kaya pala may mga alam din siya. Kaya pala ganun. Parasitiko talaga ang parasitiko. Hindi lang niya inagaw ang pagkakakilanlan ko ng 15 taon. Kahit ang mga learning resources ng mga Lin, ninakaw niya rin. Shen mo, ang mga ninakaw mo, hinding-hindi magiging iyo yan. Talagang nagpakatatag ka na. Lin Yaozu, sabi mo, ang mga bagay na ninakaw, hindi kailanman magiging sarili mo. Sang-ayon ako diyan. Sana maalala mo ang mismong sinabi mo. Ayos, isa na namang mahirap na firewall problem ito. Sa totoo lang, yung hirap nito, Hindi nagpapahuli kay Panshi. Nagsimula na ang dagdag na labanan. Pakiusap, sagutin na ng 2 kalahok. Ang malas naman. Ang hirap talaga ng ganitong complex na arkitektura. Wala rin sa mga notes ko to. Hindi ko nabasa. Bakit ganito kalaki ang agwat? Kaya bang manalo ni Yaozu? Yaozu, Laban lang ha? Hindi pwedeng matalo ngayon. Mom, Dad, Ang laki ng diferensya. Ang galing ni Xiao mo. talagang anak ko. Hahaha. ang bilis talaga niya. Ang taas ng kalidad. Alam ko na, ang kapatid kong lalaki ang pinaka-best talaga. Ang ganda ng pagkapanalo mo. Anak, ikaw ang pride ni Mama. Ang galing mo talaga, anak. Yaozu. Hindi mo ba sinabi na sobrang astig ng notebook na yon? Paano nangyari? Sinigurado ko namang nireview ko na lahat. Matapos ang dagdag na round, opisyal kong ina-announce na ang nanalo sa kompetisyon na ito ay si Shen Mo. Ang talento mo, pinapakita sa akin ang magandang kinabukasan ng computer science. Imposible. Sigurado may daya dito. Lin Yaozu, lahat ng computers, provides ng paaralan. Lahat ng process ay minonitor mula sa iba't ibang anggulo. Sa ganitong patas, just at transparent na mga kondisyon, talo ka talaga, talo ka. Paano nangyari yon? Nireview ko naman lahat. Yung notebook na iniwan ng master? Paano naging ganyan? Ngayon, may masasabi ka pa ba? Meron ako nung notebook na iniwan ng master. Paano ako matatalo sa cute kid na katulad mo? Ang sinasabi mo ay yung 3 punda ng bookshelf. Yung asul na notebook na matigas ang pabalat. Tama nga. Nag-aral ka rin ba? Siguradong ikaw ang may ginawa dito, Shen mo. And, ikaw talaga, ang cute mo. Kayong mga taga-Shen talaga, ginagamit ang impluensya nyo. Hindi ko kailanman ginawang sa kahit ano dyan. Dahil yung notebook na yon, ako ang sumulat. Anong sinabi mo? Bawat isang formula dyan, bawat linya ng code, noong panahong iyon, nasa Lin family pa ako. Sarili kong research, pinag-aralan, at isinulat lahat yon. Hindi posible yan. Sinungaling ka lang talaga. Isa ka lang namang nagtatrabaho. May karapatan din naman ang isang empleyado na matuto, lalo na noon, hindi ka pa bumabalik. Hindi pa nagpapakamahirap si Lin. Hindi pa nila ako pinalabas para maghanap ng trabaho. Yung mga tawag mong improvised na paraan. Lahat ng yan,
bunga ng maraming gabi kong pagpupuyat. Gamit mo ang mga notes ko para labanan ako. Matagal nang siguradong sino ang panalo at talo. Tapos na ang lahat. Parang amateur lang ang level, nanalo pa sa mga profesional. Hindi ka nga talaga nagpapahuli, anak ko. Anak, alam ko na ikaw ang pinakamagaling. Siyempre naman, kami sa pamilya Shen, lahat mahusay at natatangi. Tapos na ang laban. Dapat tuparin na rin ng pamilya Lin ang pangako nyo. Umalis na agad kayo sa Jianghai City. Xiao mo, sobra na talaga sila. Hindi ba sobra namang magaan ang parusa na to? Hindi na natin kailangang gumawa ng kahit ano. Pagkatapos ng araw na to, ang pamilya Lin sa Jianghai, wala nang pwedeng matirhan o maging lugar dito para sa kanila. Ang mawala sa kanila, ang pinakamahalaga nilang reputasyon at kayamanan. Yan na ang pinakamabigat na parusa para sa kanila. Xiao Mo, dati isang pamilya rin tayo. Totoo ang pagmamahal sa iyo ni Mama. Matagal na tayong hindi isang pamilya. Ang anak mo, si Lin Yaozu lang naman yon. Ang mga mahal ko sa buhay. Nandito na silang lahat. Matagal mo nang hinihintay ang araw na ito. Di ba? Hindi ako kasing sama ninyo. Gusto ko lang ipadama sa inyo yung bunga ng masasama ninyong gawa. Yaozu, bilisan mo. Magmano ka kay Shen at humingi ng tawad. Para naman, makapamuhay pa tayo dito sa lungsod ng Jianghai. Grabe. Nagkakalokohan ba kayo? Bakit ako kailangang lumuhod sa kanya? Tay, noon, hindi ka ganyan. Hindi mo naman ako pinapalo dati. Sa situation ngayon, bakit ka pa nagmamatigas? Gusto mo ba mapahamak ang buong pamilya natin? Ang ganda ng eksena ng mabuting ama at anak. Shen, noon kami ang nagkamali. Si Yaozu, yung pasaway naming anak, magpapakumbaba na at hihingi ng tawad sa'yo. Hindi sapat ang lakas ng tunog. Huwag niyo naman sana sobrahan. Xiao Mo, ganyan na si Yaozu. Pwede pa kaming humingi ng tawad sa'yo. Hindi na kailangan. Niloko ko lang kayo. Ikaw, niloloko mo kami. Ano? Hindi ba ito ang pinakagamay niyong palabas? Ginamit niyo ang mga kasinungalingan para ikulong ako sa pamilya Lin ng ganitong katagal. Niloko niyo akong magtrabaho. Pinilit niyo akong mag-donate ng kidney. Ngayon, binabalik ko na sa inyo ang mga kasinungalingan. Simula ngayon, wala na akong kahit anong kaugnayan sa pamilya Lin. Bahala na kayo sa buhay niyo. Shenmo, ipaglalaban kita hanggang dulo. Tapos na talaga ang pahinang ito. Ngayon lang nagsisimula ang bagong buhay ko.